We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Diyos marhay na hapon mga kapuso, uni na ang Balitang Bicolandia. Hatud miyan pinakadarakula asin pinakabagong mga bareta sa Kabikolan. Kami ang tropa nin katotohanan, mahatud nin mga baretang mayong pigkikilingan, mayo nin pigpoprotehiran. Live halidigdi sa GMA Complex sa Naga City, ako po si Kate Dolovieres. Sarong Daragita, pinahilingan subuot nin pribadong parte kan sarong parapadyak sa Naga City. Biktima tatabangan kan barangay sa posibleng kasong isusunod kontra sa sospek. Iniasin iba pang detalye, aramunta sa pagtutok live ni Chris Novelo. Chris? Kate, pagbayular sa kasong RA 11313 o Safe Spaces Act ang pwedeng kahampangon kan sarong parapadyak na subot nagpahiling kan sa pribadong parte kan hawak sa sarong 14 anyos na minor de edad sa laog kan sarong pampublikong Camposanto, digdi sa Naga City. Takot at sintroma ang namamatihas sa sangunyan kan 14 anyos na si Joy dahil niya tunay na pangaran sa iyang sinapo sa Barangay Concepcion, Pequeña, Naga City pasado alas 5 ning hapon kan Sabado, Enero 27. Eksklusibong inistorya sa news team ni Joy ang pambabastos na ginibo sa iya kan sarong parapadyak sa Naga City Public Cemetery. Binutong subot siya kan parapadyak hasa sa ginibo ang pambabastos. Kaputan po ako yun, tapos natulak na nailing ko sa po. Ipaling po si kuya. May kaibanan subot ining apat na kakawat antes mangyari ang insidente. Alagad kan mabayaan kan mga pag-iriba. Duman na nangyari ang pambabastos kan sospek. Hasta sa may makahili na concerned citizen sa pagigibong kalasuan kan parapadyak. May nagsumong na sa kuya ning sarong tao na igwada ang pigihipuan duman na babae. Hindi yun, nag-iba man ako. Pigibanan ako, sabi ko, ituklo mo sa kung sa'yo na pangyayari. So, pagrani ko, nahiling ko siya, nakaluwas na siya sa iyang tapos si babae, nakaatubang man, pero may space man, dahil pa man nangyayari sa itong dapat mangyari. Nakaulay man ka news team ang pig-ako sarang parapadyak, asin depensa ka ini. Sabi ko, nakainom ako, pero di ko pinatulto ka, ang ko dumaan. Hindi man lang to. Nakaluwas to, ano man, suprimahan, lang ko. Sangon niya, nakaulay na kan Barangay Vauci Office ang Daragita asin magurang kaini. Isa sa ilaro man ang Daragita sa counseling asin stress debriefing. Mas poprotektahan ta ang victims, ta minor pati. Si suspect na talagang nasa 40 years old, kaya siguro pinaka-intervention mi talaga dito sa tong barangay, ma-file ning kaso para dahil na pag-angarugan. Kate, sangonyan, mantinidong at large ang suspect. Pasalamat man ang pamilya kan biktima sa nakahili na concerned citizen sa insidente na napugulan ang worst case scenario na krimen duman sa Daragita. Kate? Chris, apwera duman sa anti-bastos law and ordinance na pwedeng ikaso digdi sa suspect. Ano pa ang pwedeng kahampangun kaining suspect oras na magkaso na ang biktima? Tama ka dyan, Kate. Remember, igwa kitang local ordinance kay itong RA 11313 o itong Safe Spaces Act o kaya naman anti-bastos law. Duman, Kate, sa provision kan anti-bastos law na iyan na RA 11313 magabat-gabat na nakapalaman duman sa provision na ilanta. Pwedeng makulong, Kate, ang sarong nagkasala ni na anom na bulan hasta anom na taon o prisyon correctional asin man may penalidad na abuton sa 100,000 to 500,000 pesos. E napwera kayan, Kate, pwede man na mahampang ining sospek kung talagang desidino magkaso ang pamilya duman sa
Article 336 Can Revised Penal Code na may kaparehong penalidad na prisyon correctional and pwede man kahit nakason itong sa child abuse dahil nagkaigwan ng contact ining suspect duman sa biktima apera duman sa harassment na ginibos and apera and Kate still ang court ang madeterminar kung ano ang pwedeng kaso na isunad digdi sa suspetsado. Ang hapot ko na lang ngunyan, Chris, desidido ba ang pamilya kang biktima na magsunad ning kaso laban digdi sa suspect? Kate, actually nakaulit ka subago na magurang ka na biktima. Talagang takot as in trauma pag ang sa indang na mamatailan ta sa barangay na inikate sa Concepcion Pequeña talagang matao din na hunaon na may mga araw kay ning klase nga insidente talaga natakot ang sa indang aki and hinahalat ninda na barangay dahil ang barangay ang mismong maiba sa inda ma-assist para magasunod ng kaso and desidido man Kate ang pamilya ka na biktima na magsunad nin maniligong kaso duman sa suspetsado. And Kate, ginigibo man gabos kan barangay, actually nakaulit ka subago ang barangay council, mas papahiguton pa subot ninda na pasi orden digdi sa lugar, especially digdi Kate sa laog kan Naga City Public Cemetery dahil aran taman baga pagbanggi digdi medyo madiklom ngunyan paparobingan subot ninda yan buro banggi and pagbabawalan ninda na mga aki na maglaog na digdi sa mismong Campo Santo dahil ini sa public area dapat ini pwedeng pagturotambayan ka na si Isayman especially itong mga aki lalo pang ito kitang nagdadanay ngunyan na ordinansa na bawal ang mga aki po na alas 10 nin pagabanggi hasta alas 5 nin pagkaaga. Kate? Alright, Jos Mabalos, Chris. Mga motoristang nagaagi sa Ragay, Camarines Sur, reklamo ang mga raot na tinampo sa banwaan asin an magabat na bulos kan trapiko. DPWH hagad ang pag-intindi asin pasensya kan mga iniurog na ta nagpapadagos naman ang patrabaho sa lugar. Uyan report ni Rosie Nieva. Taong 2024 na, alagad agrangay pagiraray kan mga motorista na nagaagi sa 1st District kan Camarines Sur ang bakong marahay na tinampo sa lugar, partikularmente sa parte kan barangay Amumukpok sa Banwaan kan Ragay. Apor ra kaya sa delikadong tinampo, kadakol subot na oras ang nasasayang sa inda huli sa magabat na trapiko sa lugar. Ganito na yata ito eh. Talaga, from 2020, balik-balik ulit, palagi may inaayos na kalsada. Madaming butas, inaayos. Madalas nabibigla ka, makakasidente dapat bigano nila yun. Medyo inconvenient sa mga pasahero. Hindi ka makatulog kung pasahero ka lang eh. Alagad sigon sa DPWH, ang road reblocking sa Banwaan ang parte kang programa kan gobyerno na obhetong mapakarahay ang tinampo. Bako na kaya angay ang design and structure kay ni urog na ang hibog para sa volume asin gabat kan mga nagaaging bihikulo sa Banwaan. Pinapalitan po namin yan. Kahit pa wala pa siyang po na mga defects doon, ay pinapalitan mo kasi kung hayaan na lang natin na antayin na masira yon, talaga doon naman talaga pupunta yun. So, inuunahan na po namin na palitan. Kaya anhagad kan DPWH sa mga motorista, dikit na pagintindi asin pasensya. Nagpatanid man ang DPWH sa mga kontraktor na syertohong pulido ang implementasyon kan road projects, huli ta prioridad ninda ang seguridad kan publiko. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia. Haros day mababa sa sanggatos na ruta kan mga transport sector sa bilog na probinsya nin Camarines Norte. Bako pang gabos na 12 banwaan ang nakapasa kan sa indang LPTRP o Local Public Transport Plan. Sigun sa LTFRB Bicol, ini ang rason kung kaya posibleng maprakasar ang implementasyon kan PUV modernization sa nasambitan ng probinsya. Ang transport plan kaya magiging basehan kung pirang lunadan ang mabiyahe o ibubugtak sa kada ruta. Sa datos kan LTFRB Bicol, solamenteng ang sorsogon pa sana ang igwang approved LPTRP kaya dapat sa enot na quarter kan taon makapasa naman subuot ang ibang probinsya. Ito lang po ang hinihintay natin, yung local public transport route plan natin. So this is under evaluation and revision. So sana po matapos natin ito within the first quarter.
Ngunyan pa sana aktibo na subuot ang butanding sighting sa mga kadagatang sakop kan banwaan nin Donsol, Sorsogon. Sigun sa Municipal Tourism Office, pigahandaan na ninda ang butanding season ngunyan na taon kung sa inpira sa mga tourism sector ang sa indang pig level up. Aminado kaya ang opisina na nagbaba ang sa indang tourist arrivals kan panahon nin pandemya. Kaya sa mga masunod na bulan puun sa Holy Week hasta sa mismong Butanding Festival sa bulan ni Mayo, rinibong mga turista ang piglalaomang maruso sa banwaan. Maski ang mga boat operators asin negosyante, naglalauman na makakabawi ngunya na taon. Grinant niya ho sa amin, almost everyday na ho ang sightings ng mga butanding dito sa aming municipality. Lalong-lalo na po sa municipal seawater ng Donsol. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Mga kapuso, hababa ang posibilidad na may mabilog na bagyo sa pagtatapos kan bulan nin Enero. Sigun kaya sa pag-asa da ipiglalaoman na makusog komo sarong bagyo ang pigbabantayang cloud cluster sa parte kan Mindanao. Alagad madara ininin pag-uuran kasabay pa ang padagos na paghuyop kan northeast monsoon o duros amihan sa Luzon asin Visayas. Sa Kabikolan, warak-warak na pag-uuran ang malalaoman sa Sorsogon, Albay, Catanduanes, asin Camarines Norte, Ngunyan, Hasta at Tianabanggi. Kaya sa mga kapuso nyato sa nasambitan ng mga probinsya, malipot po ang banggi na sa tuyang mamamatean at tiyan. Posible man ang localized thunderstorm sa Visayas, asin pag-uuran sa Mindanao. BFAR Bicol may tigpreparar ng mitigation plan para sa mga gigibuhong interbensyon asin aksyon sa posibleng epekto kan El Nino sa sektor kan pagsisira. Mas dikit na fish stocking sa mga fish pond asin danaw. Dapat man subuot obserbaran tanganing maibitaran ang fish kill. Ang detalye sa report ni Jessica Kalinog. Ang mainit na panahon na darakan piga-antisiparang El Nino phenomenon. Paborable subuot sa species siringkan tuna asin sardinas, sigon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Bicol. Alagad posible man ining makadanyar sa mga sira siringkan bangus na yaon sa kontroladong lokasyon, siringkan sa fish pond asin danaw. Kaya kabali sa piglatag na mitigation plan kan BFAR Bicol na aning maibitaran ang dakulang epekto kan El Nino sa pagsisira, ang regular na water quality monitoring asin disease monitoring and surveillance. Pwede kayang magkausa ang El Nino ninhelang sa mga sira. Tututukan manindaan monitoring sa algal blooms na natitrigger kan mainit na panahon asin iyong nagkakausa nin red tide. Pigian kami narman ang mga fish cage asin fish pond operator na obserbaran ang good aquaculture practices. Kabali na digdian pagkontrol sa dakol kan mga pigaatama na sira. Perming make sure itong stocking ninda appropriate para makaiwas duman sa mga possible na fish kill. Kasi kapag nagbaba ang dissolved oxygen, this could lead to fish kill. Si Tatay Carlos kan barangay Pawili-Pili, pigbuhay na liwatan sa iyang 7 by 23 meters na fish pond. Plano niya digding ibugtak ang nasa 1,000 fingerlings nin hito na pigtao kan Pili Municipal Agriculture Office, komo dagdag niyang kabuhayan asin mapagkukuanan nin pagkakan. Kabali sa iyang pigaandaman ang pagsustinir kan sa iyang patubig sa fish pond, sa tabang naman kan water pump. Lalo man pagsaradit pa, dapat ang teknik pa lang kayan, pirming 1 meter pataas ang arigdae na gagadan ang mga sira pag fingerlings pa. Kayang-kaya. Tayaon ang irrigation. Yaon ang kuyan, supply kang tubig. Talagang iyan. Dawa tag-init na probarang ko na yan na dahil nagbabago ang bulos ning tubig. Plano man subuot ni Tatay Carlos na bulan-bulan ribayan ang tubig sa iyang fish pond. Nganing masyertong pirming presko asin malinig ang pigalangoyan kan sa iyang mga ataman na makakatabang man sa pagsyerto kan magayon na produksyon. Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia.
Gadanan sarong 86 anyos na abaka farmer makalis pagtatagaon kan kaibanan kayni sa barangay Sikmil Gigmoto, Catanduanes. Sa report kan Gigmoto MPS, nagpuon an iwal kan duwang parahagot makalis na dai magkasundo sa saindang natipon na abaka fiber. Maut kaya subuot kan biktima na ipabakal na ini alagad habo pa kan sospek. Hasta sa nagtaram subuot an biktima na tatagaon kayni an sospek. Kun kaya pig-enota na ini kan suspetsado. Tama sa payo asin iba pang parte kan lawas ang nagtapos sa buhay kan biktima. Mientras tanto, voluntaryo man na nagsuko sa kapulisan ang sospek asin inako ang sa iyang naggibong krimen. Sa ngunyan nasa kustodiyan na ini kan mga otoridad para sa maninigong disposisyon. Ang mensahe ko sa ating mga lalo na dyan sa kabayan natin sa Gigmoto na ang ganda naman ng panahon, malamig. So, siguro pag paano yung init ng ulo, kung anong merong problema, pag-usapan na lang muna. Mga pastry na gibo sa purong kakao, patok sa sarong coffee shop sa Legazpi City. Namitantaan mga iyan sa istorya ni Rosie Nieva. Sa panahon ngunyan, saro sa mga patok asin kadalasang destinasyon kan mga tao urog na ang mga jóvenes ang mga coffee shop. Kaya naman ang coffee shop na ini sa Legazpi City, bigsyerto na apwera sa masiram na pastry asin kape, dapat na may darang karahayan sa salud kan customer ang sa indang pigo-opresir na mga produkto. Mahihiling asin mananamitan kaya digdi ang mga healthy and organic pastry na gibo sa purong kakao. All natural ang ginamit na ingredients kung kaya syertong magayon sa lawas kan sarong tao. Siyempre dai mahahali ang mga pantulak arog kan kape with cacao infusion na talaga namang mapapawaw ka sa siram. Actually masarap siya, tapos hindi siya super tamis, hindi naman super tabang. And when you compare it sa ibang stores, alam mo yun, yung parang may kakaiba sa kanya. Actually, a lot of people would also think that there's no money in cacao, but when I saw so this idea actually came from a very meaningful encounter, albeit really brief, when I was in Fukuoka, Japan. Anasambitan ng negosyo ang resulta kan cacao farming kan sa indang pamilya sa banwaan kan Uwas Albay na nagpuon kan taong 2021. Sigon sa may sadiri kan cacao farm na ini, mas nagkusog pa sa ngunyan ang demand kan cacao beans and byproducts asin ang resulta ka ini, mas dakol na mga kababayan ang natatawan ng trabaho. Kasi dati rice field ito, ngayon pag nagbabagyo, naanuhan siya ng mga lupa, natabunan ng tabunan. Ngayon, ganito na siya. Kaya, naisipan ng kung taniman ng kakao. Ang daming health benefits, so that's why we want to cultivate more. So we planted 300 to 400 all-bearing fruits now that is in our farm, kahit maliit lang siya. Piging ganyar maninda ang ibang albayano na mag-engage sa cacao farming, ulit na share to subuot na magayon ang kabuhayan sa likod kaini. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Duwang harong ang natumtum nin kalayo makalihis magbungkara saan kasulo sa Barangay Santa Cruz, Ligao City, Albay. Gibo sa light materials saan harong na sinabayan pa kan makusog na duros, kaya marikas na naglakop ang kalayo. Sa investigasyon kan BFP, nagpuon sa ancestral house saan kalayo, asing pigtutubudang napabayaan na kandila ang kausa kaini. Nag-abot sa ikaduwang alarma ang kasulo, alagad mayo manin nakulugan sa insidente. Sa ngunyan, pigaaram pa ang kabilugang danyos na pigwalat kan kasulo. Nagpagirumduman ang BFP sa publiko na pirming mag-ingat tanganing malikayan ang nasambitan ng mga insidente. So, based on information na nakalap namin, walang kuryente yung bahay. So, yung occupant ng bahay na yun, nagamit niya yung kandila para magsilbing ilaw dun sa bahay niya. So, ayun nga. So, yun ang nakikita namin na possible na pinagsimulan talaga ng sunog. Duwa ka tao gadan sa magkasuhay na aksidente sa Albay asing Camarines Norte. Ang detalye tutukan sa report ni Rosie Nieva.
Sarong motorsiklo asin duwang tricycle ang nadanyaran makalis araduhon kan sarong puting kotse pagabot sa Barangay San Jose, Malilipot, Albay. Antes ini, may saro pang residente ang dikitan pasubuot kay ning mabangga. Maringata, sabi ninda may alalay pa na nakabig. Kunday nakabig, pati siguro ako iyo kung nakadiretso. Pinurbara nila pagon kan may sadiri ka na banggang motorsiklo ang kotse. Alagad kan nagpundo ini, day na naghihiro ang driver. Inatake palan sa puso ang 78 anyos na driver na dating fiskal sa Tabaco City mantang nagmamaneho. May pa, sinusog may pagodapan. Pero nahilig may na talaga, pero turog na siya dumas may Manibila. Sa investigasyon kan Malilipot Municipal Police Station, pasiring sa Legazpi City ang dating fiskal para magatindir ko taanan nin hearing kan bigla subot ining nakamati nin pagpiot kan daghan hasta sa daina na kontrol ang manibela. Idinalagan pa ini sa ospital, alagad pigdeklara ng dead on arrival kan mga doktor. Maranyani po may kaiba ini na yung manibela na maneuver na hindi mahulog doon sa bangin. Gadanan sarong persona sa salpukan kan duwang motorsiklo sa Barangay Taysan, Basod, Camarines Norte. Sa report kan Basod MPS, pasiring kutaan na ang 45 anyos na rider sa Barangay Angas. Sa parehong banwaan, alagad pag-abot sa lugar. Nakabanggaan kaini ang kasabata na motorsiklo. Parehong idinalagan sa ospital ang duwang rider. Alagad binawian nin buhay ang 45 anyos na biktima, mantang nagpaparahay pa ang sarong rider. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia. Mga paratukdo, laom na mahalian na kan iba pang mga gibuhon na administratibo kan Department of Education. Hiring kan mga non-teaching personnel nagpupuunaman sigun sa SDO Camarines Sur, alagad pagpano kan mga posisyon, bako man subuot biriglaan. Uyan report ni Jessica Calinog. 8 taon nang nagtutukdo si Teacher Rodora sa Concepcion F. Llorin National High School, formerly sa Gurong High School. Sa loob kan 8 taon na iyan, apwera sa pagtukdo nin science asin MAPE. Siya man ang nagsiserbing guidance counselor, school sports officer asin back chairman kan eskwelahan. Medyo masakit siya pero in a way, nasanay na kami because ginagawa naman namin ito for the past few years. But then again, mas maganda sana kung may focus kung anong role ang designated sa teacher para mabigyan niya ng atensyon yung dapat na mga issues and concern na dapat na unahin. Haros gabusubuot kan 14 paratukdo sa eskwelahan. Igwanin iba pang katungdan apwera sa saindang pagtukdo sa mga estudyante. Igwanin teacher/disbursing officer, teacher/property custodian, asin iba pa. Sa ginibong Basic Education Report ni Vice President asin DepEd Secretary Sara Duterte, liwat na piglatag kan opisyal an intensyon kan ahensya na haliun na ang siring kaining administrative task sa mga paratukdo. May DepEd order naman daana na katalaang ipaluwas para digdi. To ensure its effective implementation along with the filling up of 5,000 administrative personnel for 2023 and another 5,000 administrative personnel for 2024, we will also be providing additional MOOE to enable our schools to hire the necessary administrative support staff. Let us bring our teachers back to the classrooms. That will be very beneficial because the teacher will be able to focus solely on teaching, preparing the lesson log or the lesson plan, and then of course preparing the instructional materials or other resources that need to be prepared. Sigun sa DepEd Schools Division Office kan Camarines Sur, labisang gatos ng items para sa non-teaching position ani binaba sa Camarines Sur asin padagos ng pigpapanuan kan ahensya. Bako siyang abrap, bako ang fund din saro sa mga consideration takaan si mga fund na paghahalian ta nakadepende man kita sa general appropriation kung pera ang pigtatao para diyan. Nationally funded subuot ang mga pigbukaan na item siring kan school registrar, administrative officer asin iba pa na for permanent position. Pili pa sa ng mga eskwelahan ang igwa kaini sa ngunyan. Alagad naglalao man ang SDO Camarines Sur. Nagabus ng eskwelahan sa probinsya, matauan man kan dugang na mga personahe. Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Calinog, Balitang Bicolandia. Mapamarhay ang salud kan mga bado sa bilog na banwaan. Ini ang pigtutulod kan Goa Municipal Nutrition Office sa paglansar ninda kan tutok kainan supplementation program.
60 mga nutritionally at-risk pregnant, partikularmente ang mga teenage pregnant, asin hababa ang body mass index o underweight na mga bados ang nai-record kan opisina sa bilog na banwaan, asin tututukan kan programa. Ang marhay na salud kan mga ina, magigindalan man kan mabaskog na salud kan sa indang mga aki. Apara sa tutukainan sa mga bados, parehong programa man ang enot ng piglansar kan opisina para sa mga aki na nasa preschool. Mamimigay po kami for 3 months ng Nutriband. Everyday po yan. And kasama na din po doon yung counseling or nutrition education para po sa kanila, para ma-educate din po yung mga buntis natin kung paano po ang tamang nutrisyon, kung paano po ba yung pag-aalaga sa sarili, para in preparation po na pag nanganak na sila, alam po nila yung gagawin. Mga paradalan na pabilib sa istorya kan Love Die Repeat sa enot na 2 semana kaini. Mantang mga dapat antabayanan sa GMA Prime at siya nabanggi, aramunta sa report na ini. Magagayo na reviews ang naguno kan drama romance fantasy series na Love Die Repeat sa enot na 2 semana kaini sa GMA Prime. Nagdadara kaya ininin kakaibang istorya ning pagkamuot sa loob kan sarong time loop. Katakod ka iyan ngunyang Lunes. Naabutan na ni Angela ang sa iyang agum na si Bernard antes na mangyari ang piglalaumang aksidente. Alagad pa uruutruma na mabalo sa inda si Elton. Ano daw ang sa indang gigibuhon? Aramon iyan sa Love Die Repeat 8:50 PM sa GMA. Wala ka nang babalikan. Mientras tanto, sa mas nagiinit pang mga eksena sa asawa ng asawa ko. Sa ibong kan mga pagsakit asin huma sa buhay na pinag-aagihan ni Christy ngunyan sa kamot kan mga makawalang grupong kalasag, dai pananggad siya na uubusan ning paglaom, naliwat niyang makakaibanan si Jordan asinan sa indang aki. Makadulag na daw atyan si Christy. Antabayanan iyan atyan sa asawa ng asawa ko 9:35 PM sa GMA Prime. Ini si Don Jimenez, Balitang Bicolandia. Madadalan ang episode na ini asin iba pang pinakahuring lokal na bareta sa official website kan GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede man kamong magbisita sa sumuyang official YouTube channel, GMA Regional TV, asin i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na bareta hale sa man iba-ibang rehiyon. Mabalos sa mga kapusong Bicolanong nagantabay, maging sa mga kapuso nyato abroad. Ninhulita sa GMA Regional TV, Local News Matters. Asin yan ang pinakadakula asin mainit na bareta sa Kabikolan. Ako si Kate Dalovieres. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia, bilog na pwersa para sa mas dakulang misyon asin mas mahiwas na pagserbi sa nasyon.